Sino yun? Handa na akong buksan ito. Hello, hello. Heto ang pera. Narito ang iyong order. Oh, napakabigat na kahon. Ano ang in-order niya? Sige, tingnan natin. Nandito ang lahat ng kailangan ko para sa pinapangarap kong kama. Wow! Ang laking piraso ng kahoy. Ilagay natin ito sa sahig. Anong ginagawa niya? Oh, tuluyan siyang nahulog sa kahon. Ayos ang bakod ko. Ang laki nito. Malapit nang matapos. At syempre, ilang mga kagamitan. Ay, masakit yon. Kaya, alisin natin ang kahon. Nakaharang ito. Ano ba ang ginagawa niya ngayon? Builder Mary, magtrabaho ka na. Kaya, ilalagay natin ito ng ganito. At ganito. Mukhang maayos ito. Magiging napakaganda nito sa lalong madaling panahon. Oh, likas akong tagabuo. Isang double deck. Lagi kong pinangarap ang ganitong bagay. Oh, kumusta? Mas maganda ang kama niya kaysa sa akin. Magandang ideya. Ngayon gagawin kong mas maganda pa. Binili ko na. Ngayon hintayin ng delivery. Oh, nandito na. Uy, mga pare. Salamat. Para sa inyo ito. Dali niyo papasok. Tapos na, miss. Wow, ang ganda. Oh, Naka-installa na ang kama. Kaunting kagandahan pa. astig. Hey! At magdagdag tayo ng ilang ilaw. Ilang larawan para mas maging komportable ang bahay. At ngayon, buksan natin ito. Oh! Ang ganda talaga. Grabe! Ako ba ang kapitbahay mong kinababaliwan mo? Sino ngayon ang may pinakaastig na kama? Oh, ang sakit. At ano ang ginagawa ng kapitbahay dyan? Huwag maninilip, please. Ano kaya ang maiisip ko? Isang ideya. Kukunin ko ang mga props mula sa kahit saan. Halimbawa, maganda itong mga kurtina. At magiging kapaki-pakinabang din itong mantel. Kahit wala akong maraming pera, pero may imahinasyon ako. Magaling. Mukhang hindi mas masahol kaysa kay Jennifer. Aray! Mary, bakit ka naghahagis ng mga gamit dito? Saan mo nakuha ang mga cool na kurtinang ito? Wow! Ngayon ay gagamit na tayo ng tablecloth. Wow, napakagandang duyan ito. Ang komportable. Hoy, kapitbahay! Anong balita? Medyo nakakalungkot ang buhay. May naisip akong ideya. Mag-order ako ng cool na bagay. Magsaselo si Mary. Oo, tumatakbo na ako. Magandang hapon, miss. Ang iyong order. Dagdag pa, mas mataas, mas mabilis dito at dito. Siyempre, miss. Hi, mas. Dagmay yung tip. Hi, palam. Hi! Hintayin ko kayo lahat sa party ko. Hello, mga babae! Tingnan niyo ang cool na bahay ko. Oh, wow! Ang ganda, Jennifer. Ang cozy dito. Meron tayong pribadong party. Huwag hayaan ng iba na pumasok. Kaya, oras na para magsaya. Oh, sa tingin ko may magandang ideya ako. Magtrabaho na tayo. Kaya? Mantel? Ngayon mga pinggan. At ang aking mabubuting tapat na kaibigan. Anong ginagawa ng kapitbahay ko? Lakasan natin ang musika. Oh, ano ito? Ano sa tingin mo, Mary? Well, yan na yon, kapitbahay. Panahon na para sa seryosong hakbang. Sekyu? Gusto kong magreklamo tungkol sa malalakas na ingay sa kwarto ko. Oh, para sa akin yan. Magandang hapon. Ano ang problema?
Sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Narito sila, mga lumalabag sa kaayusan. Aayusin natin ito ngayon, miss. Ano ang nangyayari? Hoy! Sino ka? May mga reklamo laban sa iyo, miss? Sa tingin ko, alam ko kung paano lutasin ang problemang ito. Sandali lang. Sa tingin ko, handa na akong ipikit ang aking mga mata. Paalam, miss. Hoy! Ano ito? Isa na namang ideya? Ano ang meron ako? Isang malamig, nagniningning na globo. At ngayon, gagawa tayo ng, isang bagay na interesante. Sigurado akong kakainin ni Jennifer ang kanyang siko. Perfecto. Nag-tape kami ng mga piraso ng disk sa mundo. Wow, ang ganda ng disco ball na yan. Ngayon, laging may party atmosphere kasama ko. Oo. At para sa natitirang bahagi ng mga desk, gagawa tayo ng dekorasyon para sa dingding. Magaling! Nagniningning ang aking kwarto. Ngayon, oras na para iyon ang musika. At magsaya. Medyo malakas ito. Anong nangyayari? Oh, wow! Punta tayo kay Mary. Kamusta? Pumunta kami para makita kung anong meron ka dito. Astig? Ano pang maiisip mo? Isang ideya. Paano kung cool na kahon? Napakahusay ng mga bombilyang ito. At ngayon, kakailanganin ko ng cordon. Perfecto. Handa na ang kamanghamanghang mga ilaw. Kailangan lang ilagay. Ano na naman ang naisip niya? Ang komportable. Ang galing nito. Mahal ko ang bahay ko. Oh, iyon na. Mag-order na. Bilisan mo. Tara na. Sige. Kailangan natin na kumikinang ang lahat dito. Hindi dapat mababa kaysa sa mga kapitbahay ko. Oh, eksakto ang kailangan ko. Perfecto. Gumagana ito. Mayroon ako. Oh, salamat! Para sa iyo ito. Wow! Maraming salamat. Astig! Tulong. Oh, ano Mas nangyayari? magaling kaysa kay Yor, tama? Hindi. Apoy ito. Wisher. Meron kaming pang-apoy na pamatay sunog. Pupunta kami Ilabas ang sa... lahat dito. Huwag mag-alala, Jennifer. Lahat ay nasa ayos. Ay, hindi. Tapos na. Pero ang bahay ko, wasak na. Pasensya na, Jennifer. Pero pwede tayong manatili sa bahay ko. Sige, punta tayo sa'yo. Maganda rin dito, di ba? Oo, napakaganda. Ayan, kilalanin mo ang mga paborito kong stuffed toy. Nagustuhan mo ba ang... Oh, malas ko naman. Ang liit ng bucket ko dahil nakuha ko lahat ng candy. Wow! At ako naman, may pinakamalalaking candy sa mundo. Tingnan mo lang ang laking bucket na ito. Pero pwede kang mauna, Sophie. Sige. Sigurado akong napakasarap nito. Oh, talaga naman. Kaya kong kainin ang lahat ng candy na ito ng sabay. Mukhang hindi pa ito lahat. Sa tingin ko, mukhang Ngayon ako ang napakasaya. tumatawa. Sige, ako naman. Oh, gustong-gusto ko ang mga candy na ito. Ang saya-saya ko. Ang sarap! Oh, oo! Ang mga kamay ko ay punong-puno ng tsokolate. Tama. Pwede kong ilubog ang mga kamay ko sa tsokolate. Kumain ng candy? Lubusang malagwan ang candy nito? Tarantado kang puta. Napaka-brilyante. Mga babae. Oo, napaka-kumbinyente pala nito. Ay, magaling! Mas madali kapag kumakain ka ng maliliit na candy. Ito naman dapat kainin sa ibang paraan. Ang bawat candy ay napakalaki. Hindi na ako makapaghintay na matikman ito. Oh, ang galing niyan. Paano naman ang pagkain?
Ibinabahagi sa mga kaibigan. Alisin ang mga kamay. Akin ang mga ito. Oh, oo. Wala na. Isipin ko na lang kung paano makuha ang mga candy. Isang ordinaryong burner ang makakatulong sa akin. Narito ako. Ano? Nasaan na ang lahat? Pasensya na, Candy. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang sarap kasi. Paano mo nagawa? Ibigay mo sa akin ang mga tira? Wala na naman akong swerte. Meron akong maliit na bote. At meron akong malaking hubababa bote. Ano? Sa wakas! Oh, ngayon ako ang pinakaswerte sa lahat. Sige, mukhang magsimula na tayo. At may enjoy ko ang bawat minuto nito. Let's sing it, sing it. Ang sarap! Oh. Ngayon, tapos na. Iniisip ko anong klaseng bula ang pwede kong palakihin. Nakakadiri! Ngayon, pwede ko nang kunin ang aking bubble gum. Gusto kong ma-enjoy ito at gagawa ko ng pinakamalaking bubble sa buong mundo. Ang sarap nito! Tignan mo! Sandali! May magandang ideya ako! Kaya kong gumawa ng maraming lobo. Gawin natin ang isa pagkatapos Yung isa? ng harap. Itatali ko sila sa bote! Sa tingin ko, magiging mahusay ito! Palam! Wow! Ang ganda! Sa wakas! Saya! Paano ko masusubukan ang gum na ito? Ang bote ay sobrang tigas na hindi ko ito maipiga. Oh, mga girls, tulungan niyo ako! Baliktarin natin ito ng sabay! Sige na! Oh, ito na! Mas okay na ito. Oh, tama na! Mga babae, tama na! Huwag niyong ibuhos sa mukha ko! Bakit ka sumisigaw? Oh, medyo sobra na yan. Hindi naman. Naiinggit ka lang sa akin. Magpapalobo ako ng pinakamalaking bula ngayon. Hindi mo man lang napangarap ang ganito. Oh, mag-iingat ako. Sabi ko sa'yo. At ang babaho natin lahat. Ito'y masaya. Ganun na lang ba yon? Hindi pa ako nakakita ng ganitong kaliit na pakwan. At ako, merong klasikong pakwan. Marahil napakatamis nito. Nasaan na ang pakwan ko? Wala akong nakuha. Akot? Oh, may lumilipad. Mukhang ito na ang pakwan ko. Oh, grabe. Kung bumagsak ito sa ibang lugar, baka may mansalang na natira kay Miley. Sige, mga babae, itigil nyo na ang usapan. Panahon na para mag-focus sa ating mga pakwan. Una, kailangan nating tanggalin ang balat, tapos pwede na nating namnamin ang laman. Mahusay. Subukan natin ito. Perfecto. Pero mas maganda sana kung walang buto. Hoy! Bakit? Ikaw Alam ko ba na ang inggit gumawa ka sa niyan? akin, kaibigan. Bahala na. Babalik na ako sa trabaho Pakwan? ko. Pero paano ko ito mababasag? Pwede kong gamitin ang aking karate skills. Oy! Pero nagawa kong basagin ang pakwan! Sa wakas, makakain ko na ito! Tara na! May kutsara ako para sa sitwasyong ito! Ako ay... Paalam. Oh! Ang tamis at sarap! Gustong-gusto ko ito! Aray, ang sakit! Yun na yun. Kailangan kong... Basagin ang pakwan! Pero paano ko gagawin to? May naisip akong kaunti. Sige, isiset ko ang timer at... Girl!
Iligtas mo ang sarili mo. Banaw! Magaling! Maingay yon pero astig! Tingnan mo kung gaano karaming piraso ng pakwan ang nandyan! Sapat na yan para sa lahat! Ito ay hindi mga sandwich. Momo lang ito ng tinapay! Pero may buo akong sandwich. Sophie, hindi mo maubos yan! Huwag na nga. Yan ang problema ko, Tol. Hindi ko ma-enjoy ang mga sandwich na ito. Gutom na ako. Oras na para magtanghalian. Oh, teka! Muntik ko nang malunok ang palito! Oh, mas mabuti pang tanggalin ang mga iyon. Pero ito ang gusto ko. O di kaya itong magdulot ng nakapipinsalang mga resulta. Mas mabuti na yan. Siguro, susundin ko ang iyong halimbawa at tatanggalin ko rin sila kaagad. Maaari kong ligtas na ma-enjoy ang mga sandwich ko. Salamat sa panonood. Kitty, anong ginagawa mo? Siguradong hindi ako Ngayon? kakain ng dagdag na sandwich! Well, oras na para sa aking higante. Paano ko sila lulusutan? Masyadong mabigat sila. Ay hindi. At hindi pa rin nakakatulong sa akin ang mga kahoy na stick na ito. Pero teka, pwede ko pala silang gamitin. Well, hindi yon, kundi isang totoong espada. At hahatiin ko ang sandwich ko sa napakaraming maliliit na piraso. At heto na ang aking kahoy na tusok. Oo. Sige, sana ay mag-enjoy ako sa aking pagkain. Ang sarap naman! Pero may isang problema. Sa tingin ko, busog na ako. Sa palagay ko, tumaba na ako. Talaga? Ay nako, ano yon? Siya'y mata... At ngayon, humihiling siya ng isang tambak ng pancake. Walang duda. Lola, gumising ka. Kailangan nating gumawa ng mga pancake. Alam kong gawin yan. Si Lola at Chef ay nagmasa ng masa ng napakabilis na walang nakanotice nito. At ngayon may mga masarap na pancake. Mukhang masarap. Pero mas kaya ko pa. Magdadagdag ako ng food coloring sa masa. Magkakaroon ng iba't ibang kulay. Wow! Nagpasya si Andy na aliwin ang sanggol ng isang bagay na kakaiba. Tingnan mo ang makulay na dough niya. Magiging masarap at maganda ito. Napakabarumbado mo, Andy. At sa totoo lang, pinakamahusay ang mga pancake kapag may maple syrup at piraso ng mantikilya. Ito ay simpleng napatunayan sa pagdaan ng mga tao na recipe. Hotcake na may maple syrup, hindi na ito ikagugulat ng sinuman. Narito ang isang serving ng hotcake mula sa isang professional. Kakailanganin ko ng itlog para diyan. Ang tawag sa resiping ito ay poached egg. Kailangan pakuluan ng tubig sa kaserola at basagin ang itlog diretso sa tubig. At habang naluluto ito, kukuha ako ng mga hiwa ng ham at dahon ng gulay at ilalagay ko ito ng maganda sa pagitan ng mga pancake. Panahon na para pahalagahan ng sanggol ang pagsisikap ng mga kalahok sa hamon. Una mula kay Andy, masarap talaga sila, lalo na kapag sinamahan ng marshmallows. At ngayon, subukan natin ang mga pancake mula kay Lola. Mukha silang simpleng-simple, gayunpaman, napakasarap. Ang mga pancake mula sa chef ay mukhang kakaiba, ngunit ang hilaw na pula ng itlog ng poached egg ay nakakadiring tingnan. Hindi ito na-appreciate ng sanggol, at ang panalo ay napunta kay Andy. Nanalo ako. Hayaan mo akong ayusin ito para sa iyo. Huwag mong hawakan niyan, Lola. Pansin, lahat. Gusto ng baby ng makatas na steak. Walang tanong. Kaya ni Lola yon? Sigurado ka? Ayos lang ako. Ayun na. Kukunin natin ito at iprito. Walang komplikado. Paano ka magpiprito ng walang mantika? Kailangan mong lagyan ng mantika ang grill pan ng maayos. Oo! Maglalagay din ako ng mantika. Andy, huwag maglagay ng sobrang mantika. At syempre, dapat mong subukang maipasok ang mantika sa kawali. Ngayon, ilalagay na natin ang isang pirasong karne sa kawali at iprito ito. Wow! Namangha. Tara na! Siyempre,
Kaya ko rin gawin ito. Siyempre, Andy, ang mahalaga ay hindi palampasin ang kawali. Hindi ako nagmintis. Binata, panoorin, at matuto. Sa pamamagitan nga pala, ang steak ko ay halos tapos na. Ngayon, maaari ka na ring magdagdag ng asin. Ayos na hagis. Sobrang galing. Lola, tingnan mo, bibigyan kita ng sakay ngayon. Tingnan mo, parang totoong chef ako. Hindi. Oh, hindi. Nahulog ito sa sahig. Oo. At nakolekta nito ang buhok at dumi, at hilaw din ito at hindi pa luto. Baka hindi niya mapansin. Oh my God. Oh, hindi mo maihahay ng ganong pagkain. Hindi ko alam ang gagawin. Maglalagay ako ng mas maraming ketchup. Matatakpan nito ang lahat ng kapintasan. Ayun! Ang bango. Oh, salamat, Mia. Ang ganda ng steak ko. Kailangan na lang idagdag ang springs at rosemary bilang dekorasyon. At yan na lahat ng dekorasyon mo, Lola? May alam akong mas maganda. Alam ni Mia ang sikreto ng tanyag na gintong steak. Magiging totoong gintong steak ito, katulad sa pinakamahal na restaurant. Ang karne ay dapat hiwain gamit ang matalim na kutsilyo para hindi masira ang hitsura ng steak. Ganun nga. Hindi ko alam yon. Handa na. Ngayon, pwede mo na itong ihain. Sa wakas, maaari mong tikman ang mga putahe. Ang karne na may ketchup ay hindi nakakaakit ng gana ng sanggol. Tingnan mo lang. Makikita mo ang buhok at dumi. At ang gintong steak, iniisip ko kung matitikman ito ng sanggol. Mukhang masarap pero hindi nakaka-impress. Amoy masarap ang steak ni Lola at higit sa lahat, nagustuhan ito ng sanggol. Simple at walang pasiklab pero ang sarap. Ang steak ni Lola ang walang alinlangang nangunguna. Nanalo ako? Horay! Panahon na para kumain ng panghimagas at gusto ng bata na kumain ng ice cream. Alam ko ang mga recipe, pritong ice cream. Pero marunong bang gumawa si Lola ng ice cream? Walang komplikado! Kaya ano ang nasa recipe? Kailangan mong hiwain ito ng maliliit na piraso. Sige. Ang ganda. Ngayon ay hihiwa-hiwain ko rin ito. Ang dali-dali lang. Gusto kong maghiwa ng ice cream. Oh, mag-ingat ka sa mga kutsilyo mo, binata. At huwag mong ihagis ang pagkain sa kusina. Nadala ako. Pasensya na, Lola. Yan ang nangyayari kapag mga baguhan ang nagtatrabaho. Samantala, naihanda ko na ang lahat. Kailangan pang tapusin ang ulam sa pamamagitan ng magandang pag-serve. Oh, lahat ay lumabas na perpekto. Idedekorasyon ko ang ice cream ng zest ng lemon. Ang asim ng lemon ay magandang kaakibat ng tamis ng ice cream. Ilang dahon ng mint at konting usok ng dry ice. Ganito ang pag-serve ng ice cream sa pinakamasarap na mga restaurant. Tingnan mo ito. Hindi ka panipaniwala. Ayos! Inihanda rin ng Lola ang lahat. Hiwain at paikutin. Hindi talaga nagwo-work. Nakaipit ang sorbetes. Sige, lagyan na lang natin ng chocolate syrup sa ibabaw. Nakakatawa yan! Malapit na rin akong matapos. Walang kahit anong komplikado. Ngayon ilalagay ko ito sa mangkok at lalagyan ng whipped cream. Gustong-gusto ko ito. Magdadagdag ako para sa sanggol. Ngayon ay magwiwisik ako ng mga rainbow na Skittles na candy, isang sugar straw para sa kagandahan, at ilang Oreo na cookies. Lola, papayagan mo ba ako? Oh, salamat! Ngayon ibubuhos ko ang chocolate syrup. Oh, ang daming asukal. Oh. Well, tingnan natin kung ano ang iniisip ng bata. Ang kulay na ice cream mula sa aking kapatid ay mukhang napakaganda, pero ang magarang presentasyon mula sa chef ang mas nakaapekto sa bata. Oras na para tikman ito. Oh, sabi ni Lemon masyadong maasim. Oh, ang mga hiwa ng ice cream at tsokolating syrup ay mukhang hindi kaaya-aya pero walang kakaiba ang lasa. Sa wakas, oras na para tikman ang ice cream mula sa kapatid. Whipped cream, sugar straws, at Skittles. Napakasarap na kombinasyon. At ang nanalo ay kapatid. Oh, alam ko yan. Lola, halika't yakapin kita. Mga kaibigan, mag-concentrate. Ipagpatuloy natin ang ating culinary duel. Ang susunod na kahilingan ay croissant. Gustong-gusto ng mga Frances na kumain ng croissants na may kape para sa almusal. Oh, Lola, mula ka ba sa France? Marunong ka bang magluto ng croissants? Alam ng Lola ang lahat. Pwede itong ilagay sa oven at hintayin nating maluto. Kaya ko rin yan. Sandali lang at maghurno tayo.
Magaling, Apo. Hindi ko sinasang-ayunan ang frozen na dough. Hindi naman ganun kahirap na lutuin ito ng sarili. Sa pamamagitan nga pala, ang ating chef Mia ay nagtrabaho sa mga pinakamahusay na restaurant sa Paris at alam ang pinakamatandang recipe ng croissants. Ayon sa recipe, ang mga putahe ay inihanda mismo para kay Louis, ang hari ng France. Kaya't ang sanggol ay naghihintay ng isang tunay na royal na dessert. At ang magkapatid at ang lola ay nanonood sa mga galaw ng chef na may paghanga. Napakahusay niyang masahin ang masa, inilatag ito sa mga patong at iniikot ito. Anong galing? Kailangan na lang ilagay ito sa oven at maghintay. Hindi ako makakapagluto ng sobrang astig, pero magdadagdag ako ng Nutella sa aking croissants. Oh, ang paborito kong tsokolate nut paste. Masarap! Oh, anong klase ng asal ito? Panahon na para kunin ang kanilang croissants. Kay ganda at kay Rosyado. Andy? Ano? Parang ang husay mo. Oh, hindi! Hindi yan! Napasobra ang kapatid sa Nutella at nasunog ang kanyang mga croissant. Oo, talagang napakasarap ng chocolate paste. Huwag mag-alala. Ayos ka lang. Oo, nahurno na ang mga croissant. Panahon na para magsimula sa paghahain. Kailangan ko ng hiwa at pwede mong ibuhos ang nakahandang cream. Magdadagdag ako ng mga strawberry at idedesenyo ko ang ulam gamit ang pulbos na asukal sa ibabaw. Voila! Handa na ang lahat. Ngayon pwede na nating subukan. Mukhang kahila-hilakbot ang mga nasunog na croissant mula sa kapatid. Oh, hindi sulit subukan ang mga ito. Oh, anong bango? Ang mga croissant ni Lola ay masarap, matamis at napakasarap. Talagang nagustuhan ito ng ating sanggol. Wow! Mga presa, matamis na cream at masarap na masa na ginawa ayon sa recipe ng hari. Walang duda, ang mga croissant mula sa chef ay pumapangalawa. Salamat. Oh, alam ko na iyan. Nagustuhan House ng parehong kulay. Mukhang nagsimula si Quentin sa pagpipinta. Mukhang maayos naman ang labas. Magaling na trabaho, Quentin. Nakakatuwa rin kasing gawin ito. Oh, Quentin, napunta ang pintura sa iyong mukha. Pero hindi niya nawala ang kanyang sombrero. Sa kabaligtaran, ito ay nagbigay inspirasyon sa kanya na magpakita ng kaunting paghihimagsik. Ano naman kay Mary? Oo, kung magpipinta ka gamit ang nail polish, sa pinakamaganda, matatapos mo sa katandaan. Tila nahulaan din ito ni Mary. O kaya naman siya ay na-inspire ni Quentin na natapos na sa pagpipinta. Mayroon si Mary hindi lamang kompetitibong espiritu, kundi pati na rin ilang ideya. Mukhang nagpasya siyang palamutian ang bahay gamit ang malambot na pink na tela. Napaka-orihinal at napakalambot. Para akong nasa ulap. Mukhang napagpasyahan ni Quentin na haluan ng puti ang asol. Tingnan mo yon. Oh, medyo nasobrahan siya at tila naipinta si Mary. At Miyerkules. Naku, huwag mong lokohin si Miyerkules. Quentin, iligtas mo ang sarili mo. May nakakatakot na kamay na humahabol sa iyo. Sa ukot yan para nakivart good sa ang bubong. Sa magandang dahilan para ipagdiwang ang iyong kaligtasan at ang pagtatapos ng pagpipinta ng bahay sa pamamagitan ng pag-host ng bandila ng karamihan. Mukhang hindi masyadong masaya si Quentin sa itsura ng bahay, pero may naisip na siya. Nagpipinta siya ng puti. Iniisip ko kung ano ang susunod. Oo, isang soccer ball. Napaka-orihinal. Magaling, Quentin. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ni Mary sa kanyang mga disc. Malalaman natin ngayon. Oo, pinalamutian niya ng mga iyon ng bubong. Mukhang napakakakaiba at elegante. Ingat, Mary. Oo, maganda ang bubong. Pero medyo madulas lamang. Ang natitira na lang ay ikabit ang puso. Oo, mukhang nagpasya din si Quentin na palamutian ang bubong. Pero nagpasya siyang gawin ito gamit ang mga sticker. Paano naman ang pangalawang bintana? Mukhang may kulang sa basketball. May solusyon na si Quentin, isang basketball hoop. Mukhang maganda at napaka-sportsy. Ano ang mas masaya kaysa maglaro gamit ang totoong bola? Ang pinakamagandang ihagis? Oh, hindi ang pinakamaganda. Parang hindi talaga mahilig sa sports si Wendy. Sigurado akong sa susunod, 1,000 beses na mag-iisip si Quentin bago gawin iyon. Nagpasya rin si Wednesday na alagaan ang kanyang bahay. Oo, hindi ito ang pinakamaliwanag na kulay, pero iyon ang kanyang estilo. At syempre, saan nga ba kung walang bars sa mga bintana, tama?
Wisin sa to, ingay sa spalan sa style. Tingnan mo. Nagtataka ako kung bakit niya ito kailangan. Panging si Wednesday lang ang maaaring magkaroon ng bubong na dekorado ng ganon. Mukhang nag-isip na naman siya ng bagong ideya. Oo, ang kaunting nakakilabot na mga mata ay hindi makakasama sa bahay na ito. Tama ba? Mukhang handa na ang hitsura ng lahat ng bahay. At nangangahulugan ito, nalilipat na tayo at aayusin natin ang bakuran. Nag-worship si Wednesday, tas mas minusa itong esfer at palamutin ang paniki. Tignan mo. Well, maganda ito sa sarili nitong paraan. Saan tayo pupunta kung wala si Thing? Tama. Ang pinakamahusay na katulong kailanman. Saan tayo pupunta kung wala ang mga halaman? Tama. Pero hindi mo inisip na iiwan niya lang ito ng ganun. Diba? Siyempre hindi. Saan kung wala ang mga nakakatakot na palamuti na may hugis ng mata? Tama. Kaya bakit niya kailangan ng pala at mga buto? Tinatamnan ba niya ito? Ano? Napakakawili-wili. Ay, disisas boss, niyon funksios. Narastek ang kiyong wispa kung medyo ang susunod. Oh, dipity-dupity-doo. Ang mga kamay ko ay hindi na sa lupa? Well, wala tayong mailbox na hugis kabaong. Tama? Oo, may estilo talaga si Wednesday. Nakakatakot. Pero may estilo. Nag-serious kwenta sa spam sayas ang kanyang background gamit ang isang hockey stick. Edson sauce palamut. Meron. Asa sorry yung pagkipintamandaman ng mas sporty na itsura sa bahay na ito? Hindi mo ba naiintindihan? Ngayon, makikita mo mismo. Tingnan mo, ito ay totoong marka ng football. Mukhang anada na sinakwenta na hindi ko nasat. Nagpasya siyang mag-install ng gate? Kaya, kailangan subukan ang bago niyang bakuran. Quentin, tara na. Go! Goal! Magaling, Quentin. Binabati kita. Oops. Nadapa siya sa kung ano. Mukhang maliit na basurahan ito. Pero sa diskarte ni Quentin, madali itong magawang magandang mailbox na hugis palaka. Paano naman si Mary? Nagpasya si Mary na magsimula sa isang mailbox. Pero hindi lahat ay ganun kasimple. Papalamutian niya ito at gagawin sa anyo ng isang flamingo. Napakamalikhaing at maganda. And tan sayang tupatis yung iswaing balambot na tali ni Huggy Wuggy. Adam Pink, preserve sa Yarlize, Halman ay Zarka cute. Isa magandang sargaga na isang pink na flagpole at mga pink na puso sa anyo ng... Marshall Searsan ng susi din wansaw. Mula ng arsis ng sa cash yan stills. Na the station links in it mas sings. Like trying to shoes the bus jerky hindi man sa perfection na ito at siyan sa pagsasanay ni Quentin. Nako, mukhang magkakaroon ng sigalot sa pagitan ng mga kapitbahay. Ikaw ay anak ng isang... Ay si Wednesday na snarpilem. May sarili siyang atmosfera. May ginawa. Cause meron King Bine nagdadala ng mga cocktail ng kusa. Kaya, oras na para tapusin ang loob ng bahay. Wow! Hindi mo pwede... Kahit maging malikhain doon. Sige, tingnan natin kung anong gagawin ni Wednesday. Siyempre, nagpasya kang pinturahan ang lahat ng itim na itim. Okay now, kid. Hey, nong song sa kay Wednesday. Dan kan for kanan decoration sa anyo news beniki years you bought Sammy's Zeraba. Tingnan mo, mayroon ding sariling bahay si Ting. Ang cute, ibig kong sabihin nakakatakot.
Nagpa siya si Wednesday na gawin ang kasangkapan sa susunod. Ay, sorry, ma'am, sa dagan sages gulan. Pinlamo tiyan ilang lampari. Yubungo and Rizelvan. At aspay siya sa Bayanians candelier niyo. Kumbaga, saan ka pupunta ng walang atmospheric na garland? Tama ba? Tingnan mo yan. At sapot ng gagamba. Nasaan ang gagamba? Mahirap as piniinglurinate ning walang-baling manghuhuli. Mayroon Frenchie ng bank bag kusap sa mga kapagana, kitty ba? Oo, bumati ka rin mula sa amin. Ano naman si Quentin? Nagsimula rin siya sa pagpipinta. Well, hindi ko pinag-iisipan na magiging mas maliwanag ito kaysa sa lugar ni Wednesday. Wow. Ngayon, nagpasya siyang magdagdag ng mga sticker. Pati na rin ang pagdikit ng mga Lego sa dingding. Tingnan mo yan. Oh, alamin natin kung ano ang susunod niyang gagawin. Isang malaking Lego na tao? Oh, napakalikha at ang astig. Mga holder mula sa Lego. Ginawa niyang hanger ito. Mga holder para sa pag-charge ng headphones. Naging napakaganda at napakamalikhaing resulta. Pero anong gagawin sa natitirang mga detalye? Ater sa Sears Arcade lagar kider legay sa lobber frame kasmayang Lego natso sa mayan sinismay disang mahusay na storage. Gayon din, nagpa siya si Quentin na magdagdag ng Minecraft at isabit ang mga palakol sa dingding. Gayon din, nagpa siya si Quentin na magdagdag ng Minecraft, isabit ang mga palakol sa dingding at ilagay ang dinamita sa sulok. Tama yan, at ang pag-automate sa mga console para laruin ang paboritong Minecraft ay hindi makakasakit. Quentin, hindi mo ba sa tingin medyo madilim na? Sa kabutihang palad, si Quentin ay may chandelier na hugis skateboard. Mukhang kamangha-mangha lang. Maskain Sarans. Things is supposed to. Way more in glow at way more in pagkamalikhain dito. Wow. Alkomta Zaira di Mary. Winto na ni Ver pagdekorasyon din siya ang bahay. Naiksimula si Mary sa pagpipinta ng kulay rosas at hindi na ako nabigla doon. Kitang-kita na talagang napakasaya ni Mary sa kanyang trabaho. Siyempre, medyo pagod siya. Pero paano naman ang konting glamorosong dekorasyon? Ang pinaka-glamoroso na dekorasyon na nakita ko. Mapalbo na carpet. Hanga. Mo either wear the umber the was and estilabella hibong salamin. Ang ganitong bahay ay simpleng hindi pwedeng walang aparador? Gusto ko ito, pero may kulang. Interesting, ano? Tama, mga poster na may unicorn ay magiging magandang dekorasyon para sa isang... Saan hindi kumpleto ng walang mini stove? Magiging mahusay ang mga garland. Ahoy na pagkapos... Wow. Itingnan mo, nagwa na si Mary's Ninglang cookies para ipagdiwang ang pagtatapos ng pag-aayos. Nagpasya siyang magkaroon ng seremonya ng tsa kasama ang kanyang relo na hoggy. Sa tingin ko, hindi sila masyadong magagalit. Kung makakakuha sila ng mas maliliit na bahagi. Ay, gayo, algan kita mal. Heto marksika. Ang cute at ang sarap. Well, lahat ay nagdekorasyon ng kanilang sariling bahay at magpapatuloy na tayo. Mukhang nagdesisyon si Mary na gumawa ng bahay para sa alaga niya. Ani timboran daw na gawa siya, ginagawa niya rin sa mga fans. Siguro ba kan ba ito masaya si Kitty? Well, isang unicorn. Ari keys this fairies niyang labra na. Pero hindi lang yon. Saan tayo pupunta ng walang hinge na sunbat? Matcha and Sasha and si Mary na cuisine, magandang kurtina. Napakaganda.
Matutuwire cuting. King sa date. Mary, ano? Oh, naiintindihan ko na ngayon. Isa itong daga. Pero hindi lang basta daga. Iyon ay daga ni Quentin. Nagtataka ako kung paano bibigyang ayos ni Quentin ang bahay ng kanyang alaga. Wala tayo ngayong gamit pang esports. Tama ba, Quentin? Hindi ako sigurado na mag-ian sa'yo ang daga. Hindi suntok, pero ayos lang. Paboritong tasa? Bola. Mukhang nakalimutan ni Quentin kung para kanino niya idinedekorasyon ang bahay. Isang gulong, isang kuna, at isang anyo ng kotse. Naalala pa rin niya na para ito sa kanyang daga. Pero sigurado akong kung mas maliit si Quentin, magiging masaya rin siya na manirahan sa ganoong kaliit na bahay. Pero mukhang tuwang-tuwa rin ang daga. Lalo na mula sa crib ng kotse na ito. Tignan mo sa... Handa ito. Pwede kang magsulat ng script. Oh, alam ko. Alam ko na gusto mo ito. And kumusta naman ang bazaar sa mga Miyerkules? Sa the train and sorry to do anything clearly na palamot yan ang kanyang bahay. At Mary's for Miraculous stories on Laren. My kitos ain't so gay if you do bathtub. Do yan, and since Barney's. Mga sumsilig, ano pa ba ang kailangan ng isang disenteng kamay? Panahon na para kumuha ng bagong katuwang sa bahay. Oh, mukhang nagkaroon ng impresyon ng kama na ito. At sapat na malambot ang crib. Paano ang isang manicure sa gabi? Then pa siya si Mary na lumabas sa kanyang palayan sa gabi at panoorin ang kanyang paboritong multido na mga palabas sa projector. At tulad ng alam mo, ang sabay na panonood ay palaging nagbubuklod at maaaring magkasundo kahit ang ganitong mga kapitbahay. Sana tingnan nyo sa araw na bida o isang multi-view channel. Nahikayat naming i-like mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at tingnan ang mga kapuspalad na mga sandali mula sa paggawa ng pelikula.